annexes evidence na hawak po namin. And this is the main impeachment complaint na hindi po tinanggap kahapon ng Office of the Secretary General. Yan po, tahasan namin sinasabi, mali, illegal, at labag sa ating saligang batas. Malinaw na pong sinabi ng Korte Suprema tungkol dito, marami ng desisyon. Ministerial ang pagtanggap ng Secretary General at ito po'y dadalhin sa Speaker's Office. Speaker's Office ibibigay sa plenaryo na kung saan ito po ay ilalagay o pag-uusapan sa Committee on Justice. So with that, nandito po yung ating mga abogado to discuss in particular. Siguro yung hindi natin masasabing exhaustively dahil dadan naman po ito sa mismong hearing, pero i-discuss yung grounds for impeachment na i-final po natin. Alam nyo, maraming nagtatanong, sinasabi nila, ano ang endgame? Ano ang nais ninyo? Bakit kayo nag-file sa Pangulong Bongbong Marcos? Sila po siguro kumisan parang surprise sila that we filed. But actually, kami ang nagugulat. Kami ang nasusurprise dahil hindi ba responsibilidad ng bawat Pilipino na malaman yung kurakot na nangyari, yung korupsyon na ginawa, yung mga paglabag na saligang batas ng opisina ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay responsibilidad ng bawat Pilipino, bawat isa sa amin, at ito rin po ang aming pananaw. Ang impeachment complaint, ang tanging proseso ng bawat isang Pilipino, wala nang iba. Each of us, individually and collectively, the only chance to file a case against the President is through an impeachment process. Hindi ka pwede mag-file sa Ombudsman, hindi ka pwede mag-file sa Presidente ng isang kaso, kung di sa impeachment process lamang. So with that, I'd like to present the lawyers who would be discussing the grounds for impeachment. I will first give the mic to Attorney Jing Paras. I just want to add, alam mo kasi, the responsibility of the President is overwhelming. Maraming nagsasabi na sector or even the people around him are saying, si Presidente ang nagpapaimbestiga. But kami, sa grupo namin, we don't believe na siya ang nagpapaimbestiga. Ang belief namin ay siya ang mastermind. Siya ang numero uno na kurakot sa bansa natin. But how do we make him accountable? He is immune from suit. We cannot file a case against him in the Ombudsman. The ICI is under sa kanya. Hindi pwedeng mag-imbestiga sa kanya. Sa Senate, there is a separation of power. So, ang tangi lamang na binibigay ng ating saligang batas na mananagot ang Pangulo is through an impeachment. Kaya po, pinag-isipan namin na ito na matagal. We have come to the ultimate decision na dapat mananagot si Marcos dahil siya ay maraming ginagawang kabulastugan sa ating bansa. And it is through the impeachment. Pero nanghihinakit kami dahil mukhang hindi kami pinagbigyan ng karapatan na magiging impeacher, which is enshrined in our Constitution. So that is why we are here today. Maraming po salamat. Okay, so for the first part of the complaint of the impeachment article, I'd like to turn the mic to Attorney Manny Luna. Just a background, Attorney Manny Luna was one of those also who filed against Chairman Andy Bautista during that impeachment process along with Kong Jing Paras and Attorney Topacio. Attorney Manny? Yeah, just a little correction. I was the counsel of the two patriotic Filipinos, former Congressman Jing Paras and Attorney Perdy Topacio in the successful impeachment of former COMELEC Chairman Andres Bautista. Napa-impeach namin siya. That was very historic. Now, we proceed to the impeachment complaint. First and foremost, gusto nating sabihin na ang aming complaint is a people's complaint for impeachment against President Ferdinand R. Marcos Jr. Ito po ay complaint ng Pilipino
na naghihikahos. Pilipino na dinaya at pinagkait ng magandang kinabukasan. Pilipino na ninakawan ng pera. So the first ground namin is itong fiscal irresponsibility of the President. I would like to state the first ground. The respondent, Ferdinand R. Marcos Jr., culpably violated Article 7, Section 22 of the Constitution in recommending unprogrammed appropriations and not vetoing increased unprogrammed appropriations in the General Appropriations Act of 2023. Anong ibig sabihin nito? Alam nyo, yung unprogrammed appropriations cast a big shadow on the budget since 2023, kasama yung 2024 and 2025. Dahil ito ay walang clear financing sources, sa palagay namin, unconstitutional ito. In fact, there's a pending petition in the Supreme Court that calls for the declaration of unconstitutionality ng ang program appropriations. Ang problema dito, noong 2023, 588 billion pesos of taxpayers' money ang hindi binito ng ating Pangulong Marcos Jr. At ito ay isa sa mga pondo na naging source ng kickbacks. In a recent exchanges sa Senate, kinumpirma no less than Senator Sherwin Gatchalian through his interpellation of Senator Chis Escudero, former SP ng Senate, na mula 2023 hanggang 2024 up to 2025, diyan ang pinakamalaking anomalya sa flood control na nangyari. Can you imagine 588 billion hindi man lang binito ng ating Pangulo? This is unconstitutional. Bakit? Ang program appropriations ay walang source of financing. Sa Constitution, required po under Article 7, Section 22 na ma-identify yung sources of financing. Kaya itong program, mula sa simula, nagiging graft-prone ito, naabuso eh. In fact, PCIJ has termed it as a source of misuse of funds. Even Rappler and other media organizations and business experts. Kaya ito ang unang ground namin against the President. He culpably violated the Constitution, Article 7, Section 22, for failing to veto the unprogrammed appropriations and for recommending unprogrammed appropriations in the 2023 National Expenditure Program. Thank you po. Thank you so much, Attorney Manny. In addition to what Attorney Manny mentioned, dun sa program allocation, yung fiscal responsibility, nandito po yung mismong kopya ng mga saro na nirelease ng Presidente. Ito ang program allocation can only happen kung merong extra fund, as explained by Attorney Manny Luna. Pero kung titingnan nyo, yung mga saro na nirelease ng ating Pangulo, February 27, 2024, 807 million. February 27, 2024, 394 million. February 27, 2024, 462 million. Pebrero pa lang. Wala pang ang revenues. Ito na po. Ang unprogrammed allocation, hindi na ho makakailan ng Presidente kasi siya mismo ang kasama para sabihin may extra revenue at i-release niya ang pondo para dito. Ito po ang kopya ng buong GAA na kung saan pinagbatayan ang release ng unprogrammed allocation. And again, as pointed by Attorney Manny Luna, lahat galing, lahat napunta o karamihan, majority, flood control. Ang aking pong topic, based on the impeachment complaint, is the health, yung Philippine health insurance, yung ating pong PhilHealth. Again, nirelease po to ng ating gobyerno, 89 billion, mabuti na lang, nahinto ng Korte Suprema at 60 billion lang ang napunta doon sa National Fund. Another fund is the PDIC. Yung PhilHealth to,
Kung titingnan nyo ang history ng PhilHealth, nauna po yan nung ginawa ni GMA, nagkaroon with cooperation with LGU para sa mahihirap. Nung umupo si Pinoy, in-expand niya ang mga benefits ng mga mahihirap. During the time of President Duterte, ginawa niyang universal healthcare. Kaya po, ang pondo ng national government every year, on average, 80 billion, nagbibigay tayo sa PhilHealth. Pero yan ay contribution ng bawat isa dito. Yung contribution ng national government para tulungan ang senior citizens at ang mga mahihirap. Kinuha ang pondong ito na 89 billion na nahinto nga po. At again, saan napunta yung pondo? Napunta sa mga priority, sa mga high kickback and program, high SOP, no, na mga proyekto, yung flood control program. Kasama ho ang PDIC. Ang PDIC ay dapat insurance ng bawat Pilipino sa bangko. Pag naglagay ka ng pera, nagsara ang bangko, alam mo, merong babalik na pera sa'yo. Kinuha din ang 107 billion at nilagay sa national government funds. Ito ay isang malaking paglabag, hindi lamang sa saligang batas, hindi lamang sa batas ng PhilHealth, sa universal healthcare, kundi pagyurak sa karapatan ng bawat Pilipino. Di ba ang sabi ni Dr. Martin Liachon? Imbis na expand mo ang PhilHealth program na sa ibang bansa, Tony Liachon, ang sinabi niya, imbis na expand ninyo ang PhilHealth na katulad na ginagawa ng Singapore, Japan, Korea, 10% lang ang kontribusyon ng kahit sino sa mamamayan nila. Kahit na maluba ang sakit. Eh dito sa atin, almost 40, 50, 60%. Pag nagkasakit ka, wala halos nakukuha ang benepisyo. Yan ang tingin namin pinaglabag, ang ginawang paglabag ng ating Pangulo. He was involved in the transfer of funds at paggamit ng funds na to para sa mga flood control at high kickback projects. So with that, we go to point number 3. Yes, yung rider na ginawa ng Kongreso, yes. Alam mo, ang unprogrammed funds kasi, hindi yan kasama sa budget. Because under the law, sa Constitution, yung national expenditure programs, pag present ng Pangulo yan sa House of Representatives, ang definition yan, it is a program of expenditures and source of revenue. So, yun yung NEP at magiging GAA. Pero sinaksakan nila ng unprogrammed fund. Ang unprogrammed fund, it does not belong to the definition of the budget. Kaya, it is, at saka parang binigyan ng poder ang presidente na siya nang mamamahala sa pag-dispense or pag-disperse ng unprogrammed grant. It is considered as undue delegation of legislative power. So, yun po is unconstitutional. So, yun po ang isa sa mga issue dyan. Okay, yung rider, binabanggit ng Atty. Manny Luna, yung sinabi nila, if there are excess funds, pwedeng gamitin. The President signed the GAA, the rider was there. Ito yung rider na ginamit na provision to transfer the funds of PDIC and the health fund. So una ho namin punto, yung fiscal violation as pointed out, yung diversion ng funds ng healthcare at saka ng PDIC. Yung pangatlo po dyan, and kasama po yan sa mga ebidensya namin, alam nyo marami tayong mga proyekto na dapat isagawa. Pero isa na lang ang ipo-point out ko, yung pong Metro Manila Subway. Ito sana ang isa sa mga proyekto na natapos ng Pangulong Bongbong Marcos by 2028. Pero dahil ang pondo, ang ginawa nila, baliktad naman to. Yung isa, kinukuha yung pondo, nilalagay sa unprogrammed. So for 3 years, more or less 1.5 trillion ang nilagay. Ito naman, unprogrammed allocation. Yung pangalawa naman, kinuha yung nasa pondo ng ODA, inilagay naman sa unprogrammed. So yung Metro Manila Subway na dapat may pondo taon-taon, binabawasan nila, nilalagay sa unprogrammed allocation. Because of this delay, combined, 6 projects including the Panay-Guimaras Road, ang penalty na po natin, sa Metro Manila Subway pa lang, 100 billion na.
ang projected penalty natin of all the projects is about 200 billion. Dahil kulang ang pondo natin. And more importantly, delayed na ho ang project. So si BBM will not be able to sign or to inaugurate the subway, Metro Manila subway, that we hope to have in 2028. So with that, we go now to the personal integrity and drug use. So may I call on Ms. Cathy Binag to expound on this. Magandang hapon na. So, naway busog naman kayo kahit papano, no? Basically, ang tagal-tagal na hong nananawagan din ng lahat ng mamamayan. Ever since 2024, lumabas po ako ng late 2020, mid-2024. At ako yung nagsabi, may problema ho sa paggamit ng illegal substance ang ating presidente. Pero until now, kanila ho itong binabaliwala at hindi ho nila pinapansin. Ngayon ho, nakita ho natin sa lahat ng nangyari sa ating bansa, ang pagmamalaki niya sa flood control projects na 5,000 na sabi niya na nakita niya at ginagawa na nila. Then when he was signing the GAA, also, he was so proud that he read everything, 4,000 plus pages. Sinabi niya, binasa niya, and sinabi niya, I didn't see anything wrong with that. But ngayon po, nakikita natin na may problema. Kitang-kita, lantaran, from PhilHealth sa lahat ho, ang program funds, lahat na lang, di ba? Pati yung PDIC nga, yung ating ekonomiya ay magsasuffer with that. Kasi lahat po tayo, pag tayo na nag-aano sa bangko, yan po talagang ginagawa natin. No? So ngayon, with all that, makikita niyo po doon na may problema ho, na wala ho siya sa sarili. And I think talaga, talaga po, gumagamit siya ng pinagbabawal na droga. Kasi hindi rin naman ho siya nagpa-check up, no? So ako, nakita niyo naman, nung paglabas ko, sinabi ko yung problema na gumagamit siya ng droga. Nung rally po, nung nakaraan ng INC from November 16 to 18, nagsalita ho si Senator Amy Marcos at sinabi din niya ang problema ng ating presidente. Napakahirap ho nun bilang kapatid para sabihin mo yon publicly. And sasabihin ng iba, baliwala. Tapos sabihin nila, ginagawa namin to kasi Duterte align kami. Alam nyo, kahit sino ho ang kumontra sa Duterte align na yan, na ay kumontra sa ginagawa ng kamalian, sasabihin nila Duterte align. Sorry, bullshit yan. Tingnan nyo nangyayari sa gobyerno, sa ating bansa. Ang daming naghihirap. Eto pa rin. Yan, history of cocaine and marijuana use of President Ferdinand Marcos Jr. The reaction of the Marcos family. Anong reaction? Wala, di ba? Di ba? Wala eh. Si Senator Amy Marcos, napakahirap nung ginawa niya. So, saan tayo pupunta? Di ba? Parang wala siyang alam. Sinabi ni, isipin mo ha, si Congressman Toby Tiangco, sinasabi niya, sabi daw ng presidente, kay Saldico, at saka kay Martin Romualdez, ilang bahay pa sa Forbes, ilang caviar pa kakainin nyo, at ilang Ferrari pa ang gusto ninyo. Alam na alam niya yung nangyayari, pero wala siyang ginagawa. Until now, wala pa rin. Sabi nga ni Senator Rodante Marcoleta, puro sapsap ang kanyang pinapakulong. Yun. Ayun, same. Yun nga, narinig ko kay Amy na nagdodroga siya. Sino yung mga kasamahan niya na sobra siyang gumuna sa drugs. Meron pa nga na minsan daw parang nag-blood transfusion niya kasi feeling nila malilinis kapag nag-blood transfusion sila and everything. You can see it. So, yun lang. Wala na akong ibang dapat sabihin dito. Yung kaganapan na nangyayari sa ating bansa, yung kahirapan na lumalaganap ay sapat na para makita natin ang kaguluhan. And etong hindi nila pagtanggap sa impeachment na to ay isang katunayan na kinokontrol nila ang naratibo na gusto nilang palabasin para sa mamamayan. Dagan ko lang yung sinabi ni Cathy. The two of us were in the rally. She was one of the speakers. Siya nagsalita bago si Senator Amy. I was at Quirino Grandstand. Nasa baba ako. We were shocked when Senator Amy Marcos bared all dito sa alleged drug use, cocaine use, and marijuana ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Detalyado po. She was close to tears when she was detailing it. Napakasakit ang ginawa niya because she is the eldest sister. Sinabi niya sa amin doon that
ito para sa national interest ito. Bilang public official, hindi niya pwedeng itago ito. Pero masakit sa kanya kasi kapatid niya mismo ang ibinulgar niya dito sa alleged cocaine and marijuana use. At ito ay labag, a betrayal of public trust because he executed an oath of office upon assumption of office. Di ba? Wherein, isa sa mga sinabi niyang commitments doon is to faithfully execute the laws. Ano yung batas na nilabag ni President Ferdinand Marcos in using drugs, allegedly? The Dangerous Drugs Act. Bawal ang paggamit ng marijuana at ng cocaine. These are dangerous drugs. And being the chief implementer of the law, he should not have been doing that or engaging in that. So you see, doon pa lang may betrayal of public trust. That is very demoralizing to our people because how could you fight drug addiction, drug importation, drug trading, drug sale, etc. kung ang mismong Pangulo ay naakusahan? We are not saying na totoo na yan. That's why may challenge sa kanya para mag-submit to a hair follicle test. Hanggang ngayon ayaw niya. Sinasabi niya hindi daw yan connected sa public trust. Yan nga, very much connected sa public trust eh. Public office is a public trust. When there is doubt on your capacity, you have to submit. Incapacity yun eh, yung paggamit. Kaya yan po ang aking reinforcement doon sa sinabi ni Cathy. Tama yun.